Praise be Jesus and Mary. Jesus said to his disciples, "Unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven." Good morning po, maayong buntag sa tanan. Siguro nagtatanong kayo na kamong pangutana, unsa man ang righteousness ng mga scribes o Pharisees. Bakit sabi ni Lord, dili ka mo makapasok, you cannot enter sa langit kung ang righteousness ninyo ay dun lang sa scribes and Pharisees. And as a good Bible Christian, true Bible Christian, we can interpret a verse through the context of the gospel itself. So, makita natin na ipinaliwanag ni Lord, little by little, ang pagkakaiba ng tinuod na Kristiyano sa mga Pariseo. A true Christian, his holiness, or we can say spirituality, yung kanyang pagiging Kristiyano, ay hindi, sabi nga, alam niyo yung kantang, "Balat kayo lahat, ang buhay sa mundo, nakangiti kahit hindi totoo." Yun. Yung mga Pharisees, ang kanilang spirituality ay balat kayo. Only skin, sabi nga, skin Christian. Kumbaga, panlabas na anyo. And they are much concerned on external observances. Kaya nga, on one occasion, sabi ni Lord sa mga Pariseo, para kayong libingan. Napakaganda, di ba, ng libingan sa sementeryo. Pero sa loob na ay yung nabubulok na katawan ng tao. Ganun kayo, sabi ni Lord. So, what Jesus meant to surpass the Pharisees is that yung ating pagtuo, our faith and our belief in God should never be divorced from our everyday life. Yung ating pagsisimba, yung ating pag-ampo as Christian is not divorced o hiwalay sa atong pang-araw-araw na pamumuhay. At lalong-lalo na, most especially, sa ating relationship sa atong isigkatao. Our relationship with our brothers and sisters. Kini ang tinuod na Kristiyano. Kaya nga, yung mga saint, just Saint Polycarp today, we are commemorating, yung kanilang love, yung kanilang life, hindi disconnected, hindi divorced sa kanilang pagtuo. You can never see a saint who is always in the church, who prays, who is not very good in charity. Tulad ni Mother Teresa of Calcutta. Alam nyo, I would like to always share yung episode. Sabi nung mga madre ni Mother Teresa of Calcutta na, "Mother, ang dami nating apostolate. Pwede ba bawasan natin yung adoration?" Sabi ng mga madre ni Mother Teresa. Kasi ang daghan ang atong apostolate. Daghan tayong mga tinatabangan. Bawasan natin yung prayer. Ano niyo sabi ni Mother Teresa? Hindi, mga sisters. On the contrary, we should increase, add prayer life more.
Because we cannot do our apostolate if we are not guided by God. Ito yung pagkakamali. Mapasalabas, loob ng simbahan, mga naglilingkod sa simbahan, religious, and so on and so forth. They always, or their temptation ng tukso ng demonyo is i-divorce yung ating life, liturgical life, sacramental life, prayer life from our relationship with others, from our everyday life. Alam nyo, kung ganyan ang ating spirituality, there's something wrong. No? Mag-ingat po tayo. No? Because it cannot be an authentic spirituality. It cannot be an authentic Christianity. Because Christianity, no, sabi nga ni Pope Francis, and I quote, sabi niya, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa sakristiya. Sabi ni Pope Francis. Ang pagiging Kristiyano ay doon sa ating mga tahanan, in our houses, in our community, in our barangay, kung nasaan tayo. It should not be stopped here. Hindi lang dapat dito. It should continue. No? Dito magsisimula. Here it will start. No? But it should be continued. No? Dapat ganun. No? Prayer life and our love, our everyday life, kung ikaw ay nanay na nagluluto ng pamahaw sa imong anak, no? Ikaw na teacher, ikaw na lola, ikaw na brother, no? Na naglilinis sa sa simbahan, yung gibuhat o ginagawa, no? Should not be separated from your prayer life, from your sacramental life. It should be always connected. No? Kapag may mali sa iyong apostolate, pag may mali sa iyong prayer, makikita yon. Because it is interconnected. Magkaka-connect. So, my brothers and sisters, in our Mass today, hingin natin kay Lord na yung ating spiritual life should not be like the Pharisees. And let us remember that what we are in the church, what we are in prayer, should be always what we are, even outside the church. Praise be Jesus and Mary.